Okay, good morning po sa inyong lahat mga kapatid. JDB uli ang inyong kabaglingkod. Pag-usapan natin ngayon ito si Yusek Bernardino. Nako, grabe. Hindi ba nung kumanta? Ay, sabi ko nga mukhang yung batch na to ngayon mga yayamanin. Sisikip ang kulungan. O, di ba, anong balita? Nagkaroon na ng mga bagong pinakakasuhan na naman. O, ang Department of Justice at saka yung NBI. Nadagdag doon yung mga pangalan na ni-reveal nito ni dating Yusek Bernardino. Pero ako po hindi naman po ako pabor na ito pong mga katulad niya, no? Na nagpagamit, naging instrumento sa paglalaro ng pondo ng bayan ay makakalibre na lamang ng ganun-ganon. 'Di ba? Dapat somehow mapaparusahan din sila, makukulong din sila dapat. Hindi pwedeng ma-vanish na lamang yung kanilang tawag dito, yung kanilang accountability. Bernardo pala, Yusek Bernardo, hindi pala Ayan, Yusek Bernardo. Okay, thank you. Ngayon, eto na reaction ni Nancy Binay, nagugulat at nalulungkot daw siya. Pero may nakita kong comment kanina, sabi hindi na raw kasama sa kakasuhan. Aba, bakit? Ano nangyari? Hindi ko alam. Okay? Nalilito ako. Nice. May ano yan. Ito naman si Cheese. Denial din. Lahat naman sila denial Isa nalulungkot. Sabi ni Cheese, Cheese denies corruption, calls Zarzuela. Yung nangyari doong hearing. It's a political diversion daw po. Ganun talaga ang taktik, ang sinasabi. Pinopolitika lang ako dahil hindi siya nagamit bilang instrumento sa impeachment laban kay Sara Duterte. Ay nako. So eto na. Ngayon, ito naman po si Saldico ay sumagot. Sabi ni Saldico, sabi dyan, Saldico laments the revocation. Siguro nagngunguy-nguy ang mama dahil po sa yung kanyang travel authority na binigay po ni Speaker Martin Romualdez nung siya pang nakapwesto ay kinansila na nitong si Faustino D. Sabi niya, Ko said this in a letter to House Speaker Boji D. dated September 25, copies of which were released by Co's office on Friday. According to Ko, it seems he was not given a chance to explain his side before the Speaker revoked his travel authority. Anak ng potya. Nung nagalit si PBBM, January 2025, bigla tong nagkasakit. Di ba? At nag-resign sa kanyang pwesto, sa kanyang chairmanship sa Committee on Appropriation. At anong sabi nga ni Toby, 'di ba? Siya yung nagkukwento kung anong siya pala yung naka-meeting ni PBBM noon. Ano ba talaga nangyari? Hindi po speaker si Toby Chanco. Ano yung nangyari? Bakit sabi ng Pangulo, galit na galit. Ano bang ginawa ng mga kasama mo? 'Di ba? Siyempre, sino pa ba pagkakatiwalaan ng Pangulo diyan? Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong magalit kay Toby Chanco. He's doing his job. Tama ginagawa niya. Siya yung pinakaaso ni PBBM sa Kongreso na pugad ng mga tongresista. Siya yung bubulabog. Kasi bukod sa kanilang dalawa ni Martin Romualdez, siya yung meron na talagang history na matapang na bumabangga kahit sa presidente ng Pilipinas. Pareho siya ni Magalong O nga pala si Magalong nag-resign na dyan sa ICI. I don't know why. Kaya sabi rito, mukhang hindi raw po siya nabigyan man lamang ng pagkakataon. Aba, pinapauwi siya 'Di ba? Ayaw niyang umuwi. Nagbanta pa siya na kung ako'y pipilitin ninyo na umuwi dyan, magre-resign na lang ako. Nang sa ganon, kung ako'y civilian na lang, edi hindi niyo ako mapipilit na umuwi. Abay talagang gago rin O ngayon,
Ginawa ni Boji D, kailangan niyang desisyonan yan, kinansila niya yung travel authority. O, di stay ka ngayon sa isang lugar sa Madrid, Spain. Kasi from US, doon siya pumunta. Di ba? O sabi naman ni Harry Roque, nandiyan sa sa lugar, Paris yata. O, pero diyan na siya sa sa Spain. O, kakailanganin na niyang bumalik. He was given 10 days. Di ba? At saka taduhan niya na walang makakagamot dito sa kanya sa Pilipinas? Ano ba sakit niya? Kahit AIDS ang sakit niya, may gamot dito. Crematorium. Abisang gamot yun para sa mga kurap. Ayun, sabi rito, also said he has apprehensions on what will await him in the country given that the public and this office itself has prejudged him. Wow! Explain, dapat nga nag-i-explain na siya, di ba? O dapat sinasagot niya ng sinasabi ni Toby na nagalit ang Pangulo sa kanya na pinaggagawa niya roon sa budget ng 2025. Ito, I received news of your revocation of my travel clearance with both sadness and grave concern. I am talagang mako-concern ka. I am saddened that my colleague in the House of Representatives would deprive me of the time needed for medical care that I have long previously scheduled, and gravely concerned that the decision to revoke my travel clearance was born by pressure rather than adherence to facts and procedures. I have every intention of returning to the Philippines. Ang tanong, kailan ka pa uuwi? Di ba? Tinakwil ka na nga ng anak mo. I am also intent in belying the false claims made against me before the proper forum. Di sa kulungan. Di ba? Yet I am very much apprehensive about what awaits me should I return to the Philippines. Tama, aresto ka talaga. Ayaw mong umuwi, ayaw mong sumagot hanggat wala pang kaso laban sa'yo. O di pag may kaso na, sampa na, talagang aresto. Pag-aresto sa mga to, wala tong piyansa. Walang piyansa rito. Di ba? Malversation of funds ang pinakamasayang kaso rito, hindi plunder. Kasi pagka plunder, ang bigat ng proseso. Ang daming nakakalaya. Di ba? Pag kinulang dun sa 50 million, absuelto. Di ba? Kung malversation of funds, yari, life sentence din naman ang parusa. At saka non-bailable offense. Di ba? Yun ang sinasabi ni DPWH Secretary Dizon. Ngayon, ito yung statement ni di ba? Ang dami nang dinawit nito ni former Yusek Bernardo. Pati nga si Bong Revilla. Dito ako nagulat na iniisip ko pa lang na hindi kaya etong si Bong Revilla madawit na naman dito kasi si Jinggoy nadadawit na. Diba? Tapos ngayon eto na. Nadali na rin si Bong Revilla. Sabi rito, sometime in the year 2024, Senator Revilla and I met. I gave him a list of projects given to me by Engineer Alcantara. Senator Revilla asked for a commitment which I suggested, and he then approved 25%. Para bang sabi, oy, ako rin, bigyan mo rin ako. Sige, 25%. bababaan kita ng project. Basta may pondo, ibig sabihin may pondo ka nang naisingit. Tapos gagawin ko ng trabaho. 25% sa'yo. Ayos. Diba? I relayed the 25% commitment to Engineer Alcantara and told him that Senator Revilla will appreciate additional contributions for his senatorial re-election bid. Buti na lang talaga natalo, grabe. Engineer Alcantara collected 25% commitment or about 125 million. Nako, 125 billion, tinutunaw lang ni Sara ng 11 days yan, ha? Parang ang pangit ng pag ng amount na 125 million. Which was turned over to me and then delivered to Senator Revilla in his house in Cavite. Nagpa-door to door. Binay naman.
Sometime in year 2024, Carlin Villa, a staff of a trusted confidant of Senator Binay, called me, yari ka ngayon, Carlin, and asked for a commitment which was set 15%. Opo, kuripot ha. Nahiya pa. Of the total amount of the projects indicated in the list here too. I relayed 15% commitment to Engineer Alcantara. Tinatin sa una ko meron pa. Sino ba rito? Yung taga DepEd. Nako, eto si Sani Angara. Yusek Triv Olivar of DepEd. Sabi niya, used to work for Senator Ramon Bong Revilla. Nako po. And Senator Angara before his appointment as Yusek daw ng DepEd. Aba, from Bong Revilla, napunta kay Sani Angara at binitbit ni Sani Angara sa DepEd. Naku po, baka naman manganib din ang pondo ng DepEd natin. Yan, sometime in 2010, I met for the first time Yusek Olivar, who was then working in the office of Bong Revilla. Later, I learned that he transferred to Angara. And in 2024 daw, si Olivar personally, tinawagan daw siya para pag-usapan yung unprogrammed appropriations. Alam nyo, di ba? Ito nga binabatikos ko, bakit may unprogrammed budget? Para saan yan? Sabi, reserve, bahalang niya. Reserve para sa mga emergency situation. Ayos. Sa DPWH, sa DSWD, dapat yun eh. Di ba? Alala ko na, nabas pa ako dyan eh. Sabi ko, dapat walang unprogrammed. Kasi pag may unprogrammed, for emergency situation o for nakawan situation yan. Yun nga nangyari. Di ba? Yung unprogrammed, prenogram nila sa katarantaduhan nila. After meeting, I asked Bulacan first, the DO, to prepare the list of projects for funding. Thereafter, Engineer Alcantara, and then I submitted the list, 2.85 billion. Grabe. 15% din. Thereafter, 2.85 billion for the sa. Wow, ayos. Dito tayo. Okay. From kay Binay ito eh. Ayan, Nancy Binay yung huli. Engineer Alcantara collected 15% commitment or about 37 million, which was turned over to me and which I then delivered to Senator Binay at the House in Quezon City. Ang lulupit nyo, grabe. Conclusion, given the complexities of the transactions and personalities involved, I humbly reserve the right to submit a supplementary affidavit if warranted in the premises. Ito po yung pinipigilan ni Marcoleta, naalala ko, na etong si Yusek Bernardo, kung ano yung kanyang affidavit diyan, yun lang ang gagamiting basis ng pagsasampa ng kaso. Hindi na dapat daw madagdagan pa ng additional. 'Di ba? Alala niyo yun? Merong diyan si Lacson eh, nasa page si Lacson yun eh. Kanina ko nakita. Sabi niya kapag nagbago siya, makakasuhan siya rito ng perjury. Magtatalo sila. Tapos sabi ni Lacson sa kanya, kay Marcoleta, well, nasa statement din niya. Sabi niya, I humbly reserve the right to submit a supplementary affidavit if warranted in the premises. I attest to the truth of the foregoing statements based on my personal knowledge and blah, blah, blah. Yusek, Engineer Bernardo. Diba? Nako. Pero alam ko, nagkaroon na ito ng additional si Bernardo. So na ba yung galing kay Ping Lacson? Where are you? Anyway, makikita nyo naman yun dun sa FB page mismo ni Senator Ping Lacson.